So, itong video na to, itong podcast na to is sasabihin ko sa inyo or sa'yo na kailangan mong i-embrace yung sarili mo. Yung ikaw ikaw, yung pagiging ikaw, yung kung ano yung ikaw talaga, yung alam mong yung pinaka most authentic self mo, kahit na different ka, kung feeling mo different ka, kung feeling mo na weird ka, kung feeling mo na ibang-iba ka, gusto ko lang sabihin sa'yo na i-embrace mo yan. Na kailangan mong mahalin yon as part of yourself. Kailangan mong mahalin yon kasi it is something na binigay sa atin or binigay sa'yo because you are a special and unique person. And also kasi, naniniwala ko na lahat ng tao dito sa mundo ay talagang different. So, kung feeling mo different ka, kung feeling mo na ibang-iba ka, kung feeling mo na weird ka, kung feeling mo na, alam mo yun, hindi mo na rin maintindihan yung sarili mo if, alam mo yun, normal ba to, or something like that. Gusto ko lang sabihin sa'yo na gusto kong i-validate ka na you are born to be different. Kailangan mo talaga maging different kasi lahat ng tao ay different. Every human beings are different. Kasi alam mo yun, kahit nga 'di ba yung mga magkambal, different rin sila. Kahit sobrang magkamukha yung dalawang kambal, magkaiba pa rin sila ng ugali, ng personality, ganun. So, wag kang matakot na maging kakaiba. Wag kang matakot na ipakita mo kung ano yung ikaw, as long as na hindi ka nakakasakit ng ibang tao, as long as na wala kang naapakan na tao, you can be who you wanna be. Kung ano yung gusto mo maging ikaw, ipakita mo yan as long as na wala kang nasasaktan na tao at hindi ka masamang tao. Kasi yung pagiging different mo, yun yung part ng pagiging authentic mo. Ibig sabihin lang nun, you are authentic. Ibig sabihin, you are real. Kasi once na binago mo kasi yung sarili mo for the perception of other people, parang hindi ka na magiging totoo nun. Parang magiging fake ka na. Parang, alam mo yun, mas feeling ko, mas bababa yung value mo kapag pinipeke mo yung sarili mo. Kasi authentic is being real. So for me, kailangan mong i-embrace yung pagiging different mo kasi in that kind of difference, dun ka mas nakikilala, dun ka mas nag-stand out, dun nakikita mo yung pinaka best mo or special ability mo or special na ikaw, yung pagiging unique mo ganun. Like, parang diamond lang siya na sobrang rare. Kasi 'di ba yung diamond, sobrang rare niya, sobrang ganda niya, sobrang expensive niya. Alam mo yun, sobrang ganda na at sobrang taas ng value niya kasi authentic at real siya, yung diamond. And napapansin mo rin kasi na yung diamond is minsan lang siya, very rare lang siya. Isipin mo na lang na para kang diamond na sobrang rare din. Kaya dahil rare ka, ibig sabihin, you are a valuable. You are a worth it. Dahil nga rare ka and mataas yung value mo. The more na nagiging authentic ka, the more na nagiging real ka, the more na mas mataas yung value mo as a person. So don't shrink yourself pag mong i-dim yung light mo. Kasi yung light na yun, yung kakaibang light mo, yung liwanag mo, is makaka-inspired rin ng ibang tao. Dun sa sarili mong light, dun sa light mo na different, dun ka mag-shine, dun ka mag-stand out. So embrace that. Huwag kang mahiyang ipakita yun kasi in that kind of light, dun ka mas nagiging authentic, powerful, mas nakikita ng iba kung sino ka. Kasi you are different and you are so shine. Like, parang nag-shine ka ng ganun. So,
embrace mo lang yung pagiging different mo and wag kang mahihiya. Like, alam mo yan, like for example, yung sa sun, diba? Yung sun, diba, sobrang ganda niya. Like, he is considered as the king and everyday siyang nag-show up, everyday siyang nag-rise up everyday, na kahit madami mang tao na ayaw sa kanya, na sobrang nakakabilad, na sobrang, alam mo yun, parang nakakaitim kasi yung araw, nakakasilaw sa mata, madaming mga may ayaw sa kanya, pero he still chose to show up every day. Kasi alam mo yun, kasi kilala niya kasi yung sarili niya. He really knows himself, kaya sobrang confident niya. He always chose to show up pa rin despite of everything, na may mga tao na ayaw pa rin sa kanya. Kasi alam mo yun, he deep within himself, he knows his purpose. He knows he knows himself. Like, kilala niya yung sarili niya. Alam niya yung purpose niya. And yun yung magbigay ng liwanag sa mundo. Yun yung magbigay ng nutrients, ng liwanag sa mundo. Kaya, he always chose to show up. Kaya lagi siyang nag-show up every day. Lagi pa rin siyang sumisikat araw-araw. Kasi mahal na mahal niya yung sarili niya. And walang makakapigil sa kanya. Despite of what other people think about the sun, he still chose to show up every day. Pero, alam mo yun, kahit na hindi niya, like, kahit madaming tao nagreklamo sa sun, madami pa rin nakaka-appreciate sa kanya, madami pa rin nag-look forward sa kanya, madami pa rin nagmamahal sa kanya, madami pa rin, alam mo yun, mahal na mahal yung sun, laging nilook forward yung sun, nakaka-appreciate sa mga benefits niya, ganun. So, dapat isipin mo na yung sarili mo as like the sun, na kahit anong liwanag, kahit anong shine mo, may mga taong may ayaw sa'yo, oo, pero may mga tao pa rin may nagmamahal sa'yo. Kaya isipin mo na yung sun, dahil alam niya yung sarili niya, dahil kilalang kilala yung sarili niya, madami pa rin nagmamahal sa kanya despite of what other people think about him. So be inspired, the sun. Always chose to show up. Always chose to rise up every day despite of what other people think of you. Kasi kahit ano namang gawin mo is may masasabi pa rin yung mga tao sa'yo. Kasi syempre magrereklamo talaga yung mga tao na yun sa'yo. Kasi of course is nagliliwanag ka kasi, nagsishine ka kasi. Kaya yung mga tao na yun is wala silang choice kundi magreklamo. Kaya, the more na nagsishine ka, the more na lumiliwanag ka, the more na magko-complain yung mga tao sa'yo. And you have nothing to do about it. Wala kang kasalanan doon. And wala kang kasalanan kung bakit ka nagliliwanag. Wala kang kasalanan kung bakit ka nag-shine or kumikinang. And yung mga tao na may ayaw sa'yo, sila talaga yung magrereklamo. Sila talaga yung magbubulag, masisilaw sa kinang mo. And because of that liwanag, or because of that light, of that, like, yung nakakasilaw na kinang mo, dun sila madaming nasasabi. Kaya wag mo silang papansinin kasi, syempre, like, madami talaga silang masasabi sa'yo kasi nagsishine ka. Kaya wala kang kasalanan dun. Pero ang importante is may nagmamahal pa rin sa'yo. May nag-appreciate pa rin sa'yo kahit isa, dalawa, tatlo. And they are the real gold. Para sa akin yung mga taong nagmamahal sa'yo, they are the real gold. Sila yung ginto talaga sa life natin. Kasi alam mo yun, kahit sino ka, kahit imperfect person ka, kahit nakagawa ka ng mali, may nagmamahal pa rin sa'yo, diba? And naniniwala ko na they are the real gold. Sila yung totoong ginto sa life mo. Kaya kung sino yung mga tao na yun, like, i-keep mo sila, mahalin mo sila, at ingatan mo sila. Kasi they are the real treasure. Hindi yung mga taong nagbabash, hindi yung taong mga nag-hate sa'yo.
Kaya yun, wag mo pansinin yung mga taong nag-hate sa'yo, yung mga taong nagreklamo sa pagiging different mo. Kasi, nagsishine ka kasi. And lumiliwanag ka, kaya they have no choice but to complain. Pero, may nagmamahal pa rin sa'yo. That's what matters the most in the end. And also, be also inspired of the rainbow, 'di ba? Kasi yung, 'di ba, yung rainbow sobrang ganda niya. Like, nagra-radiate siya into something so beautiful. Alam mo kung bakit siya naging maganda? Because of the different colors in the rainbow. Dahil naging maganda yung rainbow dahil may iba't ibang color dun sa rainbow. And in that kind of colors, dun mas naging maganda yung rainbow. Kaya dininiwala ko na meron ka ding sariling color. And in that kind of color, dun ka mas nag-stand out, dun ka mas nag-shine, dun ka mas nagre-radiate ng beauty, dun ka mas kumikinang. Alam mo, dun ka mas lalong nagiging maganda dun sa sarili mong color, dun sa sarili mong own branding mo. Yung color mo na yun yung own branding mo. Kaya i-embrace mo siya. Kaya niniwala ko yung mga tao dito sa mundo is meron silang sariling color na ninaradiate. And in that kind of color, naging mas maganda yung mundo. Mas naging makulay yung mundo. Mas naging variety yung mundo, 'di ba? Madami tayong na-encounter na mas gumaganda at mas nagiging makulay yung buhay natin kasi mas madami tayong nakikilalang iba't ibang tao. Mas nagiging maganda, makulay, and madami yung branding ng iba't ibang tao because of their different colors. Kaya naniniwala ko na meron ka ring sariling colors. Lahat ng tao may sariling colors. Kasi in that kind of colors, dun tayo mas nakikilala, dun tayo mas gumaganda, doon nagra-radiate yung sarili nating beauty, just like the colors in the rainbow. So, acknowledge yourself, embrace the color that you are radiating kasi doon ka mas nakikilala at mag-stand out. And also, diba, napapansin mo rin, diba, na in every putahe, in every food, diba, mas sumasarap yung isang bagay kasi mas madaming seasonings, madaming sangkap, madaming alam mo yung ingredients. Kaya, alam mo yun, parang seasonings ka rin. Ibig sabihin, parang mas nagiging masarap yung life, mas nagiging masarap yung mundo because andun ka, meron kang isang kind of ingredient or recipe na ibang kind of variety na seasoning kaya naging masarap yung mundo or yung life because you are on it. Kaya i-acknowledge mo yung sarili mo na yung pagiging different mo, nagbibigay siya ng something different, ng something variety na hahanap-hanapin ng ibang tao kasi different ka. So, acknowledge it and always embrace what is different about you kasi in that kind of different, dun ka mag-stand out, dun ka mas nakikilala, and dun ka mas nagiging valuable because you are different, you are a limited edition, and alam mo yun, you are just so expensive just as like the diamond because you are so rare. So acknowledge yourself, parang you are a limited edition. Dahil limited edition ka, you are expensive. Dahil limited edition ka, you are unique and that's what makes you a very valuable person because you are different. So, embrace being different and be yourself and don't be get caught off with other people's opinion or judgment because you are different and you are born to shine. Okay?